Gusto mo bang matutunan ng pagkakabit ng car dashcam na professional ang dating dahil halos wala kang makitang mga cable na naka-expose at ito ay applicable sa halos lahat ng brand ng dashcam at applicable din sa halos lahat ng sasakyan. At kapag napanood mo ang buong video, ay siguradong magkakaroon ka na ng lakas na loob na ikabit ito dahil madali lang naman ito basta't panonoorin mo lang ang tamang paraan ng pagkakabit ng dashcam na mala professional ang dating. Ang aking ikakabit na dashcam, ang 70Mi A200 model at ang napili kong pwesto ay kalebe lamang ng rear view mirror. Ang unang gagawin ay lilinisin muna using alcohol ang area na lalagyan ng front dashcam at punasan ito ng tissue. Siguraduhin lamang na tama ang pwesto ng electrostatic sticker dahil dito idinidikit ang front dashcam. Sa electrostatic sticker, nakamarka dito kung saan ang tamang pwesto ng mounting ng dashcam. Ang front camera mount naman, siguraduhin na ang part na may uka ang nakapwesto sa taas dahil dito ipinapasok o ini-slide ang front dashcam para mag-lock pa ibaba. Double adhesive ang pandikit ng front camera mount. Pwede rin naman itong ilagay na mas mababa sa aking pinaglagyan. Ito ay dumedepende na lang sa iyo dahil mapipihit mo naman ng manual ang lens nito. Ikabit na rin ang rear dashcam. Ang napili kong pwesto ay sa gitna parting itaas. Same process din, linisin muna bago idikit ang camera. Dahil nga sa gitna ang napili kong pwesto, ang lens dapat ang nakatapat sa gitna. Napipihit din ang lens nito, kaya pwede rin itong ipwesto sa ibaba. Kung naikabit mo na mga kamera, ipwesto na rin ng cigarette to USB charger para sakto ang haba ng cable. Itatago ko siya sa loob ng box floor front console. Sa ilalim ng dashboard, pataas. At babaybayin ito ang rubber door seal, a filler at headliner hanggang sa makarating sa front dashcam. Isaksak ang cable sa USB charger. Kadalasan, ang mga retainer clips ng Toyota ay push type. Iba-iba lang ang mga parts number nito. Kapag ganito ang retainer clips, push mo lang ang center pin para ma-unlock. Tapos, hatakin mo na ang kabuuan nito. Gumamit nga pala ng flathead fastener remover na gawa sa plastic para di ma-damage o masugatan ang mga parts ng ating tinatanggal. Kapag malapad naman ang inner pin ng fastener clip ay sungkitin naman ito palabas hanggang sa umangat para ma-unlock at bunutin na ito ng buo. Tanggalin din ang plastic fuse cover upang mailusot natin ito pa itaas. At dito rin natin ilalagay ang mga sobrang haba ng kable. Madali rin naman itong tanggalin. Kapain lang ang mga pwesto ng mga snap fit lock using plastic remover. Sa pagtanggal naman ang rubber door seal, hatakin ito palabas at paibaba ng buo.
Kapag nailabas na ang kable sa dashboard, ay maaari na itong ikabit sa front dashcam upang mapunta ang sobra nating kable sa gitna o sa dashboard. Kapag nakakabit na ang mga kable sa dashcam, ay isiksik ito sa headliner. Ibuka naman ang A-pillar at pwede nang hindi tanggalin dahil kasya naman ang kable. Bago ibalik ang rubber door seal, ay isabay na rin ang kable ng rear dashcam at ikabit ito sa front dashcam para hindi pa ulit-ulit ang proseso. Paghiwalayin ang mga kable na nasa A-pillar. Itago ito sa butas bago ibalik ang rubber door seal. Siguraduhin lamang na maganda ang lapat ng rubber door seal para hindi magkaroon ng water leak. At para malinis at wala kang makikitang sobra na kable, ay itago ito sa loob ng dashboard using cable tie. Sa rear cable naman, itawid ito sa B-pillar at itago sa loob ng passenger door seal, paibaba patungong side compartment plastic cover. Buksan ito ng pahatak hanggang sa mag-unlock o matanggal ang snap pit lock. Bago ito itawid sa rubber door lock, ay ikonekta na ang kable sa rear camera. Itago ang kable sa door seal. Ang sobrang kable naman ay itago sa loob ng plastic cover dahil malaki ang space nito sa loob. Pagkatapos, paluin mo na ang plastic cover ng sakto lang para mailak. Sa aking ginawa, ito lang ang makikita mong nakalitaw na kable. At sundan na lamang kung saan ko itinago ang mga cable para flawless at professional ang dating ng pag-i-install ng dashcam. Ang aking sasakyan nga pala ay Toyota Avanza. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong tips, paki-like, share, and subscribe naman dyan. Hanggang sa susunod na mga tips.